Today is June 12, no? Again, this is our Independence Day today. And of course, no, siguro i-link natin, no? Nakakatuwa kasi bakit ba tayo I can say na I'm free because wala, super grabe lang din talaga yung blessing ni Lord. No, si Lord din talaga yung reason, no, of this freedom. And of course, no, speaking of freedom, of course, we all want the financial freedom as well. That's why ang pulot dulo actually ng pag-uusapan natin tonight is all about the 1% masterclass. Later yon, no? But before that, my name is Karen Rojas and I'm senior franchise consultant, no? Top wholesaler worldwide, Big League Circle member, no, Diamond, and of course, I'm one of the Team Ultra co-founder. Ayan. So, welcome to all our partners, local and international. Ayan. So, sa nakikita ko, no, we have from Thailand, Singapore, Singapore. ayan, Canada, Canada, no? And mamaya, no, may hahabol din from Japan. And of course, the malayang country also, the Philippines. Ayan. So, welcome, welcome. No, hopefully, no, next time, sabi ko nga, no, I always say this, next time, Zoom tayo, nasa iba't ibang ano na rin tayo, bansa. And of course, this next month, oh, sakto, next month pala, magpapaganito tayo habang nasa Singapore. Aabot ba? Hindi pala, Thursday pala, no, kami doon. But anyway, all right. So, I'll start with the updates muna, no, before we proceed with our takeaways, no. Right now, it's still ongoing pa rin ang ating new starter wholesaler set with the 17 boxes of barley juice and 20 boxes sorry, 20 bottles of barley cup. So, pili na lang kayo dyan kung anong gusto nyo. No, nakalagay kasi dito promo runs until June 30, but you know, hopefully ma-extend kasi napakasarap talaga, no, napakaganda. Every day we drink 2 sachets per day. Ayan. And of course, ongoing pa din right now yung ating all coffee na package, no, which is etong 10 boxes of barley coffee classic and 10 boxes of coffee mocha. No, until June 30 na lang yan. And of course, not only in the Philippines, but also worldwide. Ayan. And ito, good news. Sa mga hindi pa nakakaalam, malalaman nyo na ngayon. No? Buti na lang nandito talaga kayo. We have available na sa ating PPV. Oh, sa mga hindi nakakalam ng PPV, sa mga bago dito, guys, you can check your dashboard, mag-login lang kayo, and then punta kayo sa wallet nyo. Di ba merong JC wallet, tas katabi nun JC PPV. So sa PPV, yung product points, nag-accumulate yun, no? As you grow your business, as you grow your network, nag-accumulate yun ng points which you can convert into products. Before kasi, hindi available yung coffee natin for conversion. But right now, you can convert it to coffee. Ayan. And, available pa rin until now, up to June 30. This is for international. You can get a free skincare set, okay, for every package. Meaning, for example, nag-avail ka ng 17,888. No, for every package, you get additional na kind skincare na isang box na set. No, I believe this is 10 items. Guys, this is not only again, no, international talk, ang nakalagay kasi dito euro, no, but this promo is available to all our international branches. Okay, kaka-end lang nito sa Philippines but for our international, meron pang ongoing up until June 30, no? And of course, no, also by the way, para lang din sa ano, hindi nakakalam, if of course you availed bigger package, for example, Sapphire. So, tatlong 17,888 yun. Tatlong kind din yung makukuha mo. Ganun siya, no? So, grabe, no? Sa 17,888 pa lang, from the package na initially makukuha mo, ano na, nasa around 20,000 na, may additional pang kind skincare. Ayan. And of course, right now, for the worldwide to, including the Philippines, up until July 15, our skincare o kind skincare is naka-promo din yung price. May kita nyo dito, actually I posted this, gumawa rin ako ng album sa ating Ultra Main GC for the
new price and new tawag dito, points for the maintenance, okay, sa mga nag-MMPP. Okay, especially yung mga nasa masterclass. All right. And of course, again guys, maximize natin to. Ongoing pa din ang ating GC Quest for the Philippines and International. Again, na naka-upload din ito sa ating GC. Check nyo na lang sa album up until June 17. Sayang din to, no? Ang dami, may mga additional package, no? Worth 10,000. No? And guys, congratulations to all of us. No? Meron tayong bagong tawag dito, branch in Madrid, Spain. Ayan. So, ito yung address. Exact address, screenshot nyo na lang. No, nakapost din ito sa page. No, so, ang nakakatuwa is, paano tayo? Palaki tayo ng palaki. Guys, ang point lang doon is, the company is really going strong. Expanding. Ang tanong lang, ikaw ba nag-expand ka? 'Di ba? It's really yung business, yung company, the founders are doing their part. Now, it's time to do our part also. All right. Now, let's move on. Okay, to our main topic for tonight. This is actually 1% masterclass. Guys, I'm not kidding, no? This is really a privilege. Bakit? Doon pa lang sa title, 1%. Only the 1%. Ano bang ibig sabihin niyan, no? Kasi sa 100% population in the world, hindi lahat mayayaman, hindi lahat successful. Only the 1% na billions of dollars, trillion pa nga probably, yung talagang, nag-excel ng matindi, no? Malala. And including, kasama doon sa group of people na yon is our founders, Jonathan So and Carlito Macadangdang. And nakakatuwa kasi, alam mo, most of the people outside, if they are part of the 1%, hindi nila i-share yung ano nila, whatever that they need to share, no? Kasi sikreto nila yun eh, no? Bakit they don't need to share it sa iba kasi hindi naman sila obliged, no? Basta importante yung mayaman sila. But we're so blessed, praise God, no? Because etong dalawang taong to na nakikita nyo sa screen na founders ng ating company are sharing the secrets, literally, the secrets of those people who belong to the 1%. And praise God, most of our team, ultra teammates, no, were able to attend, no? This is actually selective no? But yun nga, sabi ko nga, if ilalaban mo talaga, ako doon, no? Kung gusto nyo ilaban, guys, let us know. Kasi pwede namin kayong ilaban sa mga ganitong klaseng events, no? And I'm, of course, one of those blessed person na naka-attend. I'm just gonna show you quick yung mga pictures during that time. Ayan, no? Sobrang dami namin. No? Of course, no? These are all the privilege. And this is, ito yung nasa local. Pero available din tayo international. Ito yung Eralista, guys. Ang dami natin. Ayan. And of course, ayan. Andiyan kami sa labas. Basta hanapin nyo na lang kami dyan. Okay? And ayan. Team Ultra, guys. 1% masterclass. And of course, ayan kami, no? And of course, ayan, syempre ginrab ko na rin yung mga pictures ng mga ating international partners. This is Miss Giselle and Miss Myla, ayan. So, again, no, sabi ko nga, tama, no, Eralista, pinakamarami talaga. Si Cecil sa Seg. May story yan, tanong niyo na lang siya kung ano nangyari. Pero sobrang grabe yung nangyari, no? Talagang mahihimatay ka sa lala nung nangyari. But anyway, no, of course, congratulations sa lahat ng mga naka-attend. And now, okay, syempre di ko na palalagpasin to, no? Dun sa mga hindi naka-attend na nandito sa Zoom, you will get a chance to have a sneak peek dito sa ating masterclass. Kasi i-share namin sa inyo yung mga key points, no, na nag-strike sa amin, no? For example, unahin ko na, no, bago ako magtawag, no? Ako personally, ang pinaka talaga tumatak sa akin is yung formula of success, no? Yung formula of success, ano siya, no? Ito yung income mo, okay? Ito yung income mo, and then minus the tawag dito,
yung expenses mo, okay? Syempre yung mga needs mo. Okay, kasi kailangan mo identify yung needs and wants mo, no? So, minus mo muna yung needs mo. And then after that, wants na ba? Hindi pa. Ima-minus mo muna investment. O, investment saan? Invest your business, no? Mahirap nga naman kung, for example na lang, buying stocks para at least mas madali kung kaliwaan. Part of investment yon. Saan pa? Invest in yourself. Ayan. So, invest in a good gadget, invest in a good damit, no? Para pag when you talk to your clients, maayos, 'di ba? Invest in yourself. Like, kung, for example, kung pinipimple ka, o di, invest in yourself na para matanggal yung pimple. Yung mga ganun. Ako kasi, um, if ako for me, no, very important sa akin talaga yung investment sa sarili. Bakit? If you invest in yourself, for example, this is also part of the investment yung at pag-attend ng mga trainings natin, no? Invest in your time to attend our trainings, invest in this kinds of masterclass, no? Kasi etong knowledge na makukuha natin dito is talaga namang kahit na, for example, dumating yung challenges at financially nag-struggle ka, if your knowledge is up here, you know how to make money again, no? Hindi katulad nung may pera ka nga, ta's naubos, pero hindi mo alam kung paano siya ibalik ulit. Did you get my point? So, yun yung pinakatumatak talaga sa akin nung time na nag-attend kami ng masterclass, no? Actually yun, diniscuss ni Boss Joe, and of course at the same time si Boss Carl naman, no? As simple as never give up, no? Kasi at first mahirap, kaya nga 1% lang ang nasa sa population na nakakagawa, eh, 'di ba? Kaya nga tayo dumidikit sa mga taong 'yon, nakikinig sa mga taong 'yon, 'no, para eventually maging part din tayo ng 1%. Alright? So, now, it's time for me to call naman, no? I wanna hear, no, we want to hear your sharing naman regarding this masterclass sa mga naging participants natin. Ayan. So let me see yung mga nandito. Guys, by the way, no, if you can max out lang natin at least 5 minutes para we can give time for others to share din yung kanilang mga takeaways, no? Pinaka main point lang, no? Sinong gustong magsimula? Ako muna, ate. Open na yung mic, si Cecil na. Okay. Sige. Take it away. Ayun, sige, wait lang. Ayun. By the way, ayun, una kasi yung nag-ano sa akin, una pa lang, ang dami ko na agad realization kay Boss Carl pa lang. Kasi kung sa mga nakapanood dito, 'di ba nagbigay ng example dito si Boss Carl ng yung sinabi niya mamahaling bag, 'di ba? So kumbaga ino-offer niya ng mura yung mamahaling bag. Pero pagdating dito sa Adidas, 'di ba nagtanong si Boss Carl kung yung magkano lang yung nabili niya dito sa Adidas, which is 2,000 lang. Pero binibenta niya ng 10,000. Pero tinanong niya yung mga participants, kaunti lang yung nagtaas. So ano yung ibig kong sabihin dito? So kumbaga, yung dun sa mamahaling bag, ang dami nagtaas. Pero dito sa Adidas, dalawa lang ang nagtaas. So ito ngang, by the way, yung Adidas pala is nasa 1.5 lang, pero binibenta ni Boss Carl ng 10,000. Dalawa lang ang nagtaas kung sino merong 10,000 na cash. So dito pa lang, dito sabi ko, ang dami ko na agad realization. Kasi syempre nung una yung iba, ano ba yung iti-take nila ng risk, ano ba yung 2,000 na Adidas, kumbaga nakita nila agad yun as yung value, yung 2,000, 'di ba? So nung may kumuha na ng Adidas na yon, kasi syempre may kumuha na, is nakita niya yung binili niya ng worth of 10,000 yung Adidas, pagtingin niya 100,000 ang laman ng Adidas. So, grabe. So, doon pa lang sabi ko, ang dami ko ng realization doon, kasi yung iba, yung mga kliyente, ganyan. So, di ba tayo minsan, tinitingnan natin yung, halimbawa dito na sa mga magpa-franchise, example ko na lang dito. Di ba, tinitingnan natin kung magkano yung ilalabas natin. Hindi natin tinitingnan
kung ano ba yung value na ibabalik sa atin. Nakuha niyo po yung point ko? Yes, yes. Ayun. Yes, yes. So, doon pa lang po, so sabi ko, grabe, no? 10,000, kapalit mo 100,000. Kumbaga dito sa ano natin, nasa 17,888, kumbaga dito sa business natin, 17,888, tinitingnan nila as a malaking capital, pero hindi nila alam gaano kaganda ang kapalit ng negosyo na ibabalik nito sa atin, na pwede tayong kumita dito ng malaki. So, normal naman din sa negosyo din talaga na may up and down. So, wag tayo titingin puro sa down kasi sa negosyo kailangan mo ma-experience bago ka maging successful. Ayun lang. So ito lang, wag natin titingnan kung maliit man or malaki yung nilabas mo. Ang importante nag-umpisa ka. Ayun. Tapos Galing, ano pa? galing. Galing, Ano tama pa? talaga eh. Oo. Yes. Nakakain ng tama. Kumain ng tama para Wag hindi 1% biglang ang nakahiga. kain. Wala 1% na kain. Minsan kasi yung mga, di ba yung mga, kasi marami sa atin na to see is to believe, di ba? Titingnan muna nila yung resulta natin. Di ba may mga tao kasi tayo na nakatingin, umpisa pa lang, may nakatingin na agad sa atin. So sila, nakatingin na agad kung ano yung resulta mo. To see is to believe nga. So kumbaga, hindi sila, hanggang ito pa lang yung kinikita mo, maliit pa lang yung kinikita mo ngayon, hindi pa sila nag-yes sa'yo. Pero nung nakita na nilang malaki yung kinikita mo, doon na sila gusto na nilang gawin ng negosyo. Kumbaga, marirealize mo, sana sumabay na lang pala ako. Diba? Doon mo marirealize din na kumbaga, lahat naman talaga nasa huli yung pagsisisi. Wala naman talaga sa una. Boom! Diba? Ayun. Tama talaga eh. Ayun lang. So, kumbaga, wag din tayo mag-doubt sa sarili din natin na hindi natin kaya kasi lahat naman yan is ano lang din yan eh. Part lang din yan ng maging successful tayo dito sa negosyo. Tama. Kailangan mo muna take ng risk. Hindi pwedeng magte-take ka lang ng risk nang alam mo naman na walang mangyayari. So, syempre, andito ka na sa negosyo. Ikaw muna. Yes. Ayun lang. Tama. Agree. Ayun. Ayan, congratulations, Cecil. Ayan, thank you for sharing. Thank you. Ayan, grabe. Totoo Thank yun, no? you. Dapat talaga, of course, no, in relation to what I said kanina, mag-invest ka sa sarili mo. Kung kailangan mong kumain ng marami, kumain ka. Tama kumain. Tama Pero alam kumain nyo guys, talaga. no? Oo. Hindi, para lang din idea yung iba. 1% lang kain ko. Oo, nahilo kasi si Cecil kasi wala siyang kinain during that time. Pero very grabe naman yung mga tumulong doon ng mga nurse natin na Eralista. And by the way, yung nakakuha ng 100K is Eralista din si Coach G. Grabe yun. Tama. No, Grabe, doon yung sabi ko, nakasayang kung may 10,000 lang sana ako. Kasi alam mo yun, bigla ka Ayan. dami. Mapapasana all ka lang. Tama eh. Ayan. So, yun. Okay. Thank you again, no, for sharing, Cecil. Next, sinong gusto mag-share? Ayan, si Ate Jess kanina, no? Ako na lang. Sige, ikaw na muna. Okay. So, Sige, go ahead. Ayun. So, hi everyone. So, nasa labas ako ngayon, no? So, nakita naman natin kung gaano ka-doable yung business natin kahit nasa labas, kasama yung family ko, ayan, kumakain sila doon. Wow. So, by the way, yung ako, same with Cecil, no? Ang takeaway ko dun sa nangyari dun sa atin sa masterclass, no, is yun nga, yung simpleng illustration ni Boss Carl dun sa pagkapanalo ni Coach G, ang dami ng takeaway doon talaga. So, wait lang, baba ko lang siya. Ayan. So, ang first takeaway ko doon, no, 'di ba? Kasi daw tayo, parang yun nga, pagpasok natin sa negosyo, ang tinitingnan natin yung presyo ng negosyo. Kung makikita mo, 17,888 when it comes to business, maliit lang talaga siya. 'Di ba? So, parang yung bag, nung tiningnan niya yung bag, 1,500, pero ang inilabas niyang puhuok, ang inilabas niya na kapital is 10,000 pesos, 'di ba?
ang kapalit ng bag, tapos nung binuksan niya yung bag, ang laman 100,000. So parang simple lang para sa akin. Dito, nag-umpisa ka, 17,888 mo lang siya uumpisan. Pero alam mo ba, yung 17,888 mo, grabe yung potential income. Na kung mamamaximize talaga natin yun, grabe lang. And another thing na take ko rin is yung sinabi rin ni, ayan, yung kanina, yung sinabi ni JL Karen, no? Of course, yung tinuro ni Boss Joe, no? Na yun nga, dapat kapag ka umi-income ka, yun nga, yung formula for success, ang income minus is yung needs natin muna, and then after that, of course, investment sa negosyo, 'di ba? So kasi minsan ang ginagawa talaga natin pag kumikita na tayo ng malaki, 'di ba? Ang ginagastos natin sa wants kaagad. So mali pa lang formula 'yun. Correct. And then yung isa pa is sa negosyo, hindi siya katulad kasi ng employee. Sa employment kasi, 'di ba, pag pumasok ka sa empleyado, meron kang regular income 15-30. So of course, sa negosyo, hindi ka agad-agad mo makikita yung income. And parang sila Boss Carl, no, 18 years. So kung ikaw, nakaka 1 month, 2 months ka pa lang, pero akala mo wala nang nangyayari sa'yo, parang minsan naisip mo, baka hindi para sa akin to, 'di ba? Kailangan talaga nating ibigay o itodo para makita natin yung success dito sa negosyo na to. So, kumbaga, kapag pumasok ka na, 'di ba? Itodo mo yan. Gawin mo na lahat para ma-achieve mo yung success. Anyway, kung wala kang nakikitang success, like wala dyan yung success nila GMan, success nila James, nila GL Karen, nila GL Renz, 'di ba? Masasabi mo na hindi talaga effective yung business. Pero the fact na merong mga taong naging successful dito sa negosyo na to, ibig sabihin, kaya talaga. Doable talaga siya. Kailangan lang talaga nating bigyan ng consistency, tapos dapat relentless, and ayun nga, laging put God first. So, ayun lang. Thank you, CL, for Ayan. Thank you, Ate Thank Jazz. you, Ate Tama. Jazz. Grabe, ang galing. Thank you for sharing, Ate Jazz, despite na nasa labas ka with your family. No, ingat kayo dyan. Ayan. So, alright. So, next. Sinong gustong mag-share? Siguro tumawag naman tayo sa international natin. Sige. Okay? So, sinong sa international natin gusto mag-share una? Sabi nga Wala nila, po. yung may From lakas ng loob Singapore. talaga, yun yung una talaga lalaban. Ayun, si Mamayla daw. Mayaman. Si Ayun, si Mamayla daw. Mamayla. Ayun, Ayan. Fresh nakaka-bless from, talaga yung Indonesia. training natin. Actually, nung nag-attend ako, nasa outside Singapore ako eh. So, I really make time for that and nagkulong ako sa room. And fortunately that day medyo maulan. So, wala kami masyadong activity. So, but otherwise, nakaka-bless na naka-attend ako sa training na yon. And it's great to hear from our owners, from multi-billionaires na ang bata pa nila, and yet ang dami na nila experience na share with us. Just like GL Karen, 3 things stands out for me is yung never give up. The exact statement is promise yourself no matter how hard it gets, never give up. This doesn't apply only to the business, but in life in general. So we all face challenges, we all face hiccups here and there, small or big. So we have to move on and never give up. Same with our business. There are times na maraming queries, maraming orders. There are times na hindi masyado, pero we have to keep going, move on, and let's just be positive. And this business is not like in a day, in a month, you'll be a millionaire, diba? So we really Tama. have to keep going. And Tama. as Ate Jazz mentioned, be relentless, be consistent. So yon. Tama. Second thing is yung always tell your story and self transformation. As human being, ang
ang lakas ng dating kapag you tell a story because first, it catches their attention. Second, mas madali siyang i-absorb kaysa sabihin mo na, yung barley juice, meron niya 68 micronutrients. Ma-absorb ba nila yun? For sure, not really. Pero pag shinare mo Tama. na, ito yung mga ginawa ng barley juice sa family ko, yung gumaling yung insomnia, yung gout, it really catches their attention because maybe they can relate to it or maybe may relatives sila na on a similar situation. So, and the one thing Boss Carl highlighted is yung selling ng transformation. Ang hilig ng mga tao ng before and after from, Tama. yung medyo hindi masyadong slim, naging slim. So it really catches their attention. And I remember in one of the training ni GM Ann is yung transformation na nakikita ng mga tao is because they really buy you before the product, diba? So Correct. if nakikita talaga nila na sa'yo mismo may transformation, so mas malaking impact yon sa kanila and mas madali siyang i-sell. So that's the second thing. And then third thing is yung financial management na minention na ni GL Karen, ni Ate Jazz, wherein ito yung the way na, and it's great na yung mga owners natin, sinishare nila how they think and how they manage their finances. So first is, ibawas yung needs. Needs is food, shelter, school fees, and so on. So yan, hindi talaga, we can't get away with all those expenses. And then next is yung investing sa business. It means in yourself. As GL Karen mentioned, invest in yourself, yung yung pananamit mo, yung the way you talk, probably yung speaking skills mo. So you have to invest on those. And I'm a firm believer of investing in your skill set because actually maraming tao na they really invest in their skill set. Na in the end, yun yung naging, they're very passionate about it. In the end, yun yung naging source of income nila. Kasi that's where they really invest in. And then, third is yung savings. Actually, medyo aggressive na yung 50% na savings. But I think Boss Joe and Boss Carl are where they are right now because they are very, very conscious about it and they're very strict about it, I would say. And lastly is, of course, wants. We all have wants. One thing Boss Joe highlighted is hindi pwedeng baliktarin. Hindi pwedeng mauna yung wants sa needs. Na, I think yung example niya is yung sa car, yung sa bayad sa car. Inuna mo yung ibang bagay. Pero yung car actually is kailangan mo because kailangan mo siya sa business, traveling, meeting clients, and so on. So in that sense, it belongs to number 2, which is your business. So again, yung financial needs muna, invest in the business, for savings, and then last yung wants. And one thing before I end is, once in-increase mo yung business skills mo, later on, your savings will actually be more because yung business skills mo is nagbibigay na ng income sa'yo. So, lalaki yung savings mo and then you will have money to also fund for your wants. So, that's all for me. Thank you. Ang galing, grabe. Tama. Wow, Thank you, Ma'am galing. Sobrang Myla. tama talaga eh. Thank you, Miss Ma'am Myla. Myla. Ma'am Myla. Ayan, grabe no. Alam nyo guys, kung ako sa inyo, nagte-take down notes ako. No, kasi ito, at least kahit na yung iba dito hindi naka-attend, at least may mapupulot kayong mga aral, no? Kasi ito talaga mga aral na to, this will really help you a lot. Sobrang daming key points na nasabi ni Miss Myla, no, na ang gaganda. All right. So next, no, moving on. Sinong gusto mag-share next? Ako na. Ayan. Sino Ako ba? yung- Ate Steph. Oo, yes. Ayan. sa Ate Steph. Bago Ayan. kulitin ako ng anak ko. Ayan. Si Ate Ay, wow Steph. naman. Tignan niyo. Kita naman sa background niya. Yung O, di ba, family buong niya. family. Go ahead, Ate Steph. Hello, yes. Wow. Good Hi, Ate evening to all of Steph. you. Hello, Sheena. Ayan. So actually, yung ibang mga ko dito takeaways, nasabi na din ng iba. At so sa first part, 'di ba, si VP Carl, so we should be a risk taker, yun yung
dinemonstrate niya using the two bags, the cheaper and the expensive one. Mm. So, kasi hindi natin alam kung ano yung opportunity na nandyan sa harapan natin, hindi pa natin ginagrab, nagse-second thought pa tayo na yung opportunity na yun, it can change our lives, 'di ba? It can change the lives of our family, 'di ba? So, yun, we should be a risk taker. That's number one, my number one takeaway. And then, natutuwa ako kasi they're so humble and very hands-on na yung president and VP natin, 'di ba? Kasi yung iba, they would hire a team, 'di ba, to conduct a lecture, but sila mismo so we're so very blessed, 'di ba? Talagang yung favor ganun na lang. And natutuwa ako kasi they never fail to mention yung gratefulness nila kay Lord na source Tama, ng tama. everything. Yes, si Pres Joe sinabi niya sa taas, 'di ba? So he mentioned that doon yung humbleness ng heart niya, yung being grateful na lahat galing kay Lord na source of everything. So yun yung nakakabilib sa kanya. And then also sinabi din, kumbaga parang inano rin nila na we should step out of our comfort zone. Kasi I know naman na lahat tayo meron tayong tamad days, 'di ba? Meron tayong gising na parang tamad, 'di ba? So we should be reminded always na wag ka muna sa comfort zone, alis-alis muna, 'di ba? Parang ano muna natin, i-resist muna natin yung mga ganyan. So yun, reminder din yun sa akin. Especially 'di ba kung halimbawa, yung iba part-time lang to, this is not the main source of our income. So yun, you should step out of our comfort zone para magka-resulta tayo in this business. And then also sinabi din nila that rejection is really a part of our business. So we should not be afraid to be rejected. Kasi kahit sila nun yung sinabi, iho, di ba remember yung sinabi, ganun ba, iho, siomay? Yung parang yung may story na ganun. So yun, rejection na yun, na alam mo, hindi bibili. Pero they never stop, di ba? Tinuloy-tuloy nila. And sabi, sipagan daw. So yun yung mga ano talaga, mga takeaway ko, sipagan. Kumbaga, laging sinasabi ni GM on day one. Yun. So, yun yung ano ko, yung kailangan nating i-absorb lahat. And then, manage ourselves, di ba? Kasi how can you manage a business if you cannot manage yourself? Di ba? You cannot set your priorities. Yung ang tinuro ni President, yung mga hierarchy of priorities, di ba? Yung kung paano i-set yung income, kung saan yung income, saan yung investment and everything. So, we should talk to ourselves, mag-self-check tayo na how should I manage myself first? Kasi lalo pag nagawa na tayo ng tao under us, syempre we're also responsible for them, 'di ba, to uplift them and motivate them. So kung sarili natin hindi natin ma-manage, paano ka makaka-manage ng ibang tao? And then ano pa ba? Nilista ko eh. And then yung iba kasi akala nila, ay wala pa akong result, wala pa akong kita. Pero it cannot be, for me, it cannot be measured with the financial income only. Sabi ni Boss Jonon, hindi mo na papansin gumagaling ka magsalita. Hindi mo napapansin nagiging confident ka. So that alone is earning mo na yon for yourself. You're investing to yourself, 'di ba? Yung mga trainings na ina-attend na natin, hindi lang naman puro pera or income, 'di ba? Tama. Yung the mere fact na hindi ka nag-business school, hindi ka nagbayad sa business school or any class na maraming offer dyan. It was given to us by our leaders, yung trainings, napakaganda. So, yung napaka-blessed na nating lahat na we're in this business, 'di ba? Na lahat pinapadali na lang para sa atin. So, yun yung mga takeaways ko. Thank you. Ayan, grabe. Ang dami, no? Sabi ko sa inyo, guys, no? Ang Grabe dami talaga talaga, napulot malala. Oo, thank you, Grabe, thank you, Ate Steph. Steph. Thank you Ayan, din sa no, inyo. iba-iba talaga yung perspective. Thank you. Depende rin ka talaga siguro no, kung sino yung nakikinig. No? Ang galing, no? So, okay. Next naman, siguro international ulit, no? Nakita ko kanina, magsasalita na dapat siya eh. Oo nga Ayan, eh. let's go, Kaz. Go, Sina. Ako na. Rosina. Unantaya. Ayun, siguro ang biggest takeaway ko lang dito kay sir, yung sinabi ni Boss Carl na it took them 18 years bago ma-build yung company natin. No? So, dito kasi sa negosyo na ginagawa natin, marami akong napansin na sa umpisa lang excited, sa umpisa lang sila motivated. So, in the process, kumbaga maraming nag-quit, ganun. So, parang yun, biggest realization na kung sila Boss Joe nga, Boss Carl, it took them 18 years, tayo pa kaya, di ba? Kumbaga parang
wala naman, yung iba naman dito wala namang experience sa business, so nagsisimula pa lang tayo. Pero ang kagandahan kasi dito, kumbaga parang pino-provide na nila lahat sa atin yung mga trainings. And nakikita natin kung paano, yun nga, yung pagiging confident sa sarili mo. So, kumbaga natututo tayo sa ginagawa nating negosyo. Like na-mention ni Ate Steph na hindi lang siya more on about financial, no? So, nakaka-appreciate na, like sa akin kasi yung experience ko, kumbaga hindi naman talaga ako confident na tao. Very mahiyain talaga ako. Pero because of this business, no, kumbaga parang na-build ko yung sarili ko, yung character ko, yung pagiging confident, no, yung focus ko na kailangan kong aralin yung negosyo para kumbaga kasi nga 'di ba ang sabi parang learn before you earn, no. So yun yung parang biggest takeaway ko, no, na dito sa negosyo hindi siya madali. So kailangan lang talaga consistency, relentless, no, tsaka yung pagse-share natin ng product kasi hindi naman siya nakakahiya since legit naman yung ginagawa natin and alam naman natin na makakatulong talaga siya sa, health condition ng mga tao. So yun lang naman, yun lang naman. Ang galing Ayun. naman, Thank you, Ate ating Sheena. partner Thank you, from Sheena. Japan. Imagine guys, Thank you, no? Sheena. Thank you, Sheena. Imagine, kahit nasa Japan, no? She was able to attend the ano. And totoo yan, I can attest to that na mahihain po talaga tong pinsan ko kasi baby pa lang yan, kilala ko na. No? So, thank you, Kaz. Ayan, for Thank sharing. you, Ate Sheena. Ayan. Alright, sige. Sinong next? Sinong next? Ito, mag-share din. Hi, baby Q. Ayan. Who's next? Sinong Ako na next. Yun na. Ako na next. Dinig ba? Oh, go, JP. So yung dagdag ko lang din, since na-mention nga ni Ate Sheena, yung sinabi na yung sa business nga minsan mahirap. So sinabi din sa sa 1% masterclass na lahat ng mahirap kapag paulit-ulit mo ginagawa, nagiging mabilis, nagiging madali. So tulad ng business natin, so simula nahihirapan ka paano maglata, paano paano i-share yung products. So simula ganun talaga kasi nga bago sa yung business, hindi mo pa alam. So pag paulit-ulit mo siyang ginagawa, mas maintindihan mo na ano yung benefits ba niyan, ano ba yung business talaga natin. So yun din isa sa takeaways ko. Tapos yung sunod din is yung sa kay Boss John naman, yung sa development, yun nga yung sa sa formula, isa sa tumama talaga sa akin yung sa once, sabi na syempre, aminin natin lahat tayo naiinggit sa ibang bagay, sa ibang tao. Makita natin ibang tao nagta-travel, ibang tao may binibiling bago, naiinggit tayo dun eh. Pero once yun, di natin kailangan yun ngayon, nauuna na binibili natin yung mga ganung bagay, di natin napa-priority yung tamang dapat gastusan ng pera natin. So yun lang naman yung mga idadagdag ko na bago dun sa mga takeaways natin. Tama. Thank you Tama sa eh. kapatid ko. Thank you, Thank you. JP. Thank And of course, no, congrats din, JP, for Yes, congrats. JP, Yes, congrats. finally. Ayan. Yan ang 100K. yan ang reason kung bakit tayo nag-excel kasi nga nag-a-attend tayo ng mga ganyan trainings, no? Tama. So, ayan, thank you again for sharing, no, JP. Who's next? Tita Ludi. Tita Ayan, Ludi. may binolunteer na. Nagtawag na. Nagtawag na. Okay, let's go. Good evening po sa lahat. Unang-una po, no, nagpasalamat talaga ako na, kasi hindi talaga ako nag-expect na makasama po ako dun sa 1% masterclass. Kasi unang-una, bago lang po ako sa JC. Marami akong mga hindi na-meet na requirements. Pero nung parang, ano na yun, 30 ng gabi, nung nakita nga namin na nakasama na ako, so very thankful talaga ako. Sabi ko na ako, Lord, ikaw na to. Tapos nagtatanong na ako kung sino ang kumuha sa akin. Sabi ko, sino kaya nag-recommend? So yun, ito, yung marami akong mga natutunan sa training ngayon. Unang-una dun, kanina yung unang sinabi ni Ma'am Cecil, dun sa yung dalawang bag na pinakita ni Boss Carl, yung isang mamahalin at saka yung isang nasa worth 2,000 lang pero nag-markdown pa na parang 1,500 na lang ang halaga. So, di ba kung ako, nung pinakita yung, yung Adidas na bag, tapos sinabi ni Boss Carl na ang bag ay binibenta niya una 5,000 hanggang sa naging 10,000, tapos ilan lang ang nagtaas na bibili. Pero yung pumasok sa isip ko, sabi ko, naku, kung may pera lang ako, bibiling ko yon kasi alam ko may laman yon.
Yun nga, hindi ako nagkamali. Tapos nung sinilip na ni Coach Jean, sabi ko, naku, may laman nga talaga. Sabi ko na nga ba, kung ako tatakbo na ako. So, kasi tayo, parang lagi natin kasi tinitingnan yung halaga ng isang bagay. Doon tayo lagi nagbe-base. Hindi natin nakikita na kahit pala mababa lang halaga, hindi na tayo na-attract, pero may value pala, may halaga sa atin, meron pala magagawa para sa atin. So parang ganun din yun na kung sa business natin, Tama. kahit sa 17,888 lang ang puhunan natin, meron tayong magandang ine-expect sa hinaharap. So yun po, natutunan ko na hindi lang tayo tumingin sa value, sa panlabas, sa physical na anyo ng isang bagay, kundi deep inside. O pwede din natin tingnan yun na, di ba, sa clients natin, hindi natin, porke ganun lang nakita natin sa kanila, ay parang walang kakayahan to, parang hindi naman to bibili. Pero hindi natin dapat i-misjudge ang bawat isa, di ba? Kagaya rin ng sinasabi ng mga GLs na lahat ng mga kaharap natin ay mga prospect natin yung na clients. So, bigyan natin ng halaga. Yun lang po. Tapos yung kay Boss Joe, yun nga natutunan ko din. Sabi ko nga, grabe talaga dito sa JC kasi hindi ka lang tuturuan na mag-grow financially, pero marami ka pang matutunan. Kagaya nito, yung nag-attend kami ng 1% masterclass. Sabi ko, grabe, bongga, tinuruan kami hindi lang para sa business, kundi para rin magkaroon ng financial literacy. Yung formula para maging mag-success sa hindi lang sa business, kundi pati sa buhay. So natuto ako mag-prioritize ngayon na dapat unang-una, i-identify natin yung ating mga needs bago ng wants. So una, ano ba yung pinakamahalaga natin kailangan? So dapat yun ang bigyan natin ng priority, bigyan natin ng budget. Sunod, pagkaraan na na-identify natin ang ating needs, so kailangan magkaroon din tayo ng savings. May savings tayo, hindi lang sa financial, kundi yung kagaya ni sinabi ni GL Karen na mag-invest din tayo sa sarili natin. So kasama Tama. yun sa investment natin, sa savings natin. Ayan, oh. Medyo nag-i-stop-stop lang si Pagkatapos Tita kung Ludi, may pero extra pa dami tayo sa magagandang savings, points. hindi pala. Pangalawa pala, business. Pagkaraan natin na ma-identify ang ating needs, so mag-invest na tayo sa business. So, yun to kasama sa investment natin sa business para sa personal din natin. So pagkatapos ng business, na-identify na, meron na tayong nakalaan na budget para sa business, doon na tayo proceed sa ating savings. So kailangan talaga sa savings, yun ang, sa akin din kasi, di ba parang kahit na medyo matagal na rin ako sa service, parang hindi ko nabigyan ng priority. Yung formula na sinasabi ni Boss Joe, hindi ko na prioritize. Sige lang ako ng sige. Pag namin nakita akong, ito parang maganda to, sige lang, hindi ko binigyan ng pagpapahalaga ang kita. So pagkatapos ng savings, doon pa lang tayo dapat maglaan para sa ating mga wants. Kasi mga wants na yun, hindi naman masyadong mahalaga na, hindi naman ibig sabihin mahalaga na unahin natin. Kasi minsan nababaliktad niya, bago ng needs, wants muna ang binibigyan natin ng priority. So mali pala yun. Kaya, ayun, ang mga formula na yan ay dapat sa akin para dito magamit ko, dapat ay sundin ko yon yung tinuro ni Boss Joe. Saka yung sinabi na hindi mahalaga na hindi tayo dapat matakot Yan. magsimula. Kung wala ka pang ipon, ay wag daw muna tayong mag-prioritize ng ating mga wants. So babalik ta rin daw, dapat needs muna bago yung wants. Tama. Tapos, ang Ayan. tumatak pa sa akin Tama. talaga, ni Boss Carl, na kaya na-feel ko talaga na sa business talaga o sa JC talaga, ang mga Ayan, nag-stop tao si... talaga ay mahalaga sa kanila. Kasi Nag-stop si Ma'am Ludi. tumatak sa akin na daw, make it a mission to make difference in someone's life. So, di ba? Lagi nilang sinasabi din sa mga GL na kailangan natin baguhin din ang ating kapwa. Tulungan natin ang ating kapwa. Ayan. Thank Ayan you. lang po. Maraming salamat po. Pasensya na. Ayan. Thank you, Grabe, Ma'am no? Thank you, Thank Ma'am you, Tita Ludi. Ludi. Narinig niyo ba? Ang dami niya magagandang points, no? Yes, Ayan. parang naka-times 2 ng speed si Tita Ludi Oh. Ayan. Ang ganda, Ayan. baby. Pero napakaganda Okay. ng mga Oh, next naman sa international ulit. Ayan. Let's go to Thailand naman. Kanina Singapore, then Japan, ngayon Thailand. Take it away, dear. Ayan. Good evening, everyone. Clear po ba yung voice ko? Kasi
Umuulan Yes. kasi dito Yes, ng yes, Okay. yes, Good naman. clear. Yes, crystal clear. Alright. Crystal Ayan, clear. so sobrang privilege no na maka-attend ng masterclass and sobrang daming wisdom, sobrang daming takeaways na natutunan during sa masterclass. Ang pinaka-takeaway ko doon is yung last part na sinabi ni Boss Carl na in this life, make it a mission to make a difference in someone's life. Kasi in general, no, ang sarap sa feeling and sobrang nakaka-bless and yung fulfillment, hindi nababayaran ng pera pag nakakatulong tayo sa ibang tao. No? And ang realization ko doon, importante na malaman natin kung ano talaga yung mission natin. Because our mission determines our purpose and that will serve and it sums up to bakit natin ginagawa tong negosyo natin. Right? Like for example, sa business natin, bakit nga ba tayo nagpo-post? Bakit nga ba tayo nagsishare? Given na yung gusto nating kumita, pero other than that, of course, we wanted to help. Dapat yun yung magiging point din natin kung bakit natin ginagawa yung negosyo. Ang nakaka-bless lang dito sa JCN House of Franchise kasi for those people na naghahanap ng opportunity, meron tayong magandang business na may i-offer sa kanila. And for those people na naghahanap ng needs when it comes to their health conditions, meron tayong sobrang napakagandang products na magiging blessing din sa kanila. So let's just continue posting, continue sharing our business kasi hindi natin alam kung sino yung mabibless natin, sino yung matutulungan natin sa pagpo-post natin. Yun lang po. Tama. Ang Thank galing, you, no? Ma'am DM. Thank you, Ma'am Thank you DM. po. Our mission determines our purpose. Thank you, Tama, Miss totoo DM. talaga eh. Thank you. Thank you, DM. Yes. Thank you, Ayan. thank you. Meron pa ba dito? Kiona, si Kiona din. Oh, Mag-share. mag-share si Kiona. Meron pa ba Ang cute ni mag-share? Kiona, oh, nakakagigil. Tinitignan ko kung sino pa yung ditong naka-attend eh. Ayan. Alright, no? Ayan, guys, no? Sobrang grabe ang mga learnings, no? Even si Kiona kanina nagre-react, sabi niya, tama eh. Ayan. No? So, guys, eto. Meron kaming surprise for tonight. Siyempre, meron pang dalawa dito na hindi pa nagsasalita, nakasama din namin. And yung isa doon, no, siya na. Bibigyan ko na sa kanya yung spotlight, no? Kasi meron kaming surprise. Wait lang Of course, this person kilalang kilala nyo na. He is our senior franchise consultant, no? Our Millionaires Club member, Mr. James Garcia. Hello, Yes. blessed evening everyone. Ayun. So, I'm taking this opportunity then to share with you guys, no, kasi sobrang blessing din na na-form na rin yung group natin, yung Team Ultra, and halos kaka-start ko rin sumama kay na GLS, GL Karen nung nagsimula yung Team Ultra natin. And finally, praise God na meron na tayo na logo, and matagal na namin na pinaplanin na GLS, GL Karen na magkaroon ng logo kasi ako sa totoo iniisip ko rin kung paano siya gagawin, pero bilang as a graphic designer di rin makapag-decide, so hanggang sa nag-tap kami, outsource na humingi na tayong ng tulong sa iba na mag-assist sa atin to create our logo. So pakita po natin, no. Alright. Grabe Ayun. Yun. Wow. Grabe. Isa pa. Grabe. Okay, deserve na magulit. Grabe yan. Parang Ang lupit. Ang lupit. Praise God. Maganda masimulan na meron tayong logo. Correct. Para at least yun yung laging magsisimbolize na ito yung team natin. No? Nagsisimula na rin tayong magkaroon ng group katulad ng mga talagang promising teams, no? Like yung mga Team Lipad, Team The Best, and tayo, susunod na rin tayo, no? Na magiging one of the best teams talaga dito sa Eralista. And ayan, no? So, a little quick explanation, no? Dun sa ating logo natin. Ayan. Yan lang. Kita naman. Ayan. Thank you, GL. And praise God, no? Finally, meron na tayong official first logo natin, and anticipated, of course, through the years, through time, magde-develop din and mag-update din naman tayo ng mga logo natin. And dito, kung makikita nyo dyan,
merong sparkle, no? So yung sparkle na yan, it symbolizes yung diamond. Kasi at the end of the day, lahat tayo, no, of course, for us to be able to maximize talaga and to tap our fullest potential in this business is to be able to reach yung diamond, no? So pag ikaw naka-diamond ka sa ngayon, congratulations, praise God. And sa mga susunod, no, na road to diamond, congratulations agad, no? Kasi ito, yan, like sa letter U natin, no, it symbolizes like it's a curve, no? So it's a journey towards reaching the diamond. And of course, ang diamond kasi it symbolizes, no? Yun yung parang success, no? Success natin sa buhay na everything na pagdadaanan natin, no? Merong curve, may twists and turns, no? So we are formed, no? Itong diamonds are formed under pressure. So tulad sa business natin, it won't be easy all the time. Di naman guaranteed na overnight success to. So it's a journey towards success, no? Yung diamond natin. Kaya yung curve na yan, para lahat tayo, no, our end goal is to be able to reach yung pinaka-goal natin sa business, to be able to become a diamond account holder, yung big league circle natin na tinatawag. Yes. And in general, if you could see yung ultra natin, it's like, para siyang roadmap, no? Kung nakikita nyo, parang lines, no? So just like naman dito sa business natin, meron tayong point A, then meron tayong journey towards point B. And kung nakikita nyo sa letter L, no, it's like a curve going downwards, no? So of course, it's normal naman in our lives na hindi naman laging joy. Kunwari sa Inside Out nga na movie natin, no, na showing ngayon, no, na it's not just joy, yung emotion na nararamdaman natin. Sometimes we feel down, no, sometimes meron tayong pagdadaanan na parang nandun tayo sa pinaka-lowest point in our lives. Pero what's the best part is if you look at ng letter T or yung cross na logo ng Team Ultra, it is the Lord, no? It is God. No? It is the bridge, no? Kung paano tayo tatawid papunta sa letter R, which symbolizes going up. So if you notice, guys, yung letter L, no, it points going down. Pero the best part is, if kasama si Lord, no, if i-acknowledge natin si Lord ng part ng buhay natin na mag-guide sa surrender natin lahat sa Kanya, He will become our bridge towards reaching success, towards going to the top. Kaya kung nakikita niyo yung letter R, no, it points going up. And yung letter A, no, yan yung nagsisignify ng buong meaning talaga natin ng ultra, which is to the highest level, to the extreme, no, to the universe, ultra results, ultra massive na pangyayari sa buhay natin. Kaya kung makikita niyo, yan yung cross, no, if we put God at the center of our lives, no, siya ang magdadala sa atin pataas, no, as long as we keep on acknowledging Him, as long as tayo magtutulungan tayo, lahat naman tayo ang journey natin papunta pataas. So tayo, Team Ultra, going up tayo palagi. Ayun. Congratulations, team, and God bless you. And yeah, by the way, guys, i-send ko rin yung G-Drive niya para magamit yung logo natin, yung video, portrait, landscape, and PNG file. So pwede nyo gamitin yan, guys, no, pagka sa mga postings, promotions, yan, magagamit natin yan, guys. Ayan, thank you. Ang galing, galing. Thank you. Grabe, Thank you, natutuwa. Para James. sa Ang atin talaga galing. yung ultra. Thank you, James. Thank you, Ayan. James. O, di ba? Tandaan niyo yung explanation, ha? Isi-send naman namin yun. No, every letter, every tawag dito. Yun nga, every letter may meaning. Talagang kami, nila JM Prince, no? Nila, of course, ni James, no? Talagang pinag-usapan din namin to, and nakakatuwa kasi sobrang dami pang paparating na blessing sa ating team, no? It's a matter of sasabay ka ba? Yun. 'Di ba? Kasi ito yung ating first logo na makikita nyo sa bawat posters. Tapos minsan kanya-kanya ng mga meetings, no? Tapos nandun yung logo ng Ultra with Eralista also. Yes, and hopefully soon, no, GL, yung merch din. Yes, correct, tama. Buti na sabi mo. Of course, yung merch din kasi syempre we're going proud. We are going loud and proud, no? Imagine pupunta tayo sa ano, ganyan lang nangyari. Wawawi. Wawawi na. 'Di ba? Yung tama, no? Yung branding, no? Tama yun. Kalawin na hunting niya, magkano pala sila. This is just the start. And sakto rin, thank you James, no? Sakto din kasi this is actually the first year pa lang kasi yung Ultra. So sakto din sa timing nung pag-launch ng ating logo. Ayan. So palakpakan naman natin. Again, thank you so much, James. Thank you, Lord. Ayan. Ang lupit ng logo, grabe. Grabe, Ganda. diba? Guys, isi-send namin sa Telegram
yung Yes. files neto para at least or you can also ask direct from James yung mismong file para makuha niyo yung high quality. No? And of course, no, sa mga hindi pa member ng ating Telegram, mag-join kayo doon. Sa Viber also. And yeah. Alright. So, syempre, hindi tayo pwedeng matapos nang hindi nagsasalita tong taong to. Ito yung reason kung bakit nga naman talaga. No? Siya yung taong nangulit sa akin. No, no, mag-isa pa lang siya. Mag-isa pa lang siyang ultra. Hindi. Wala pang ultra noon, pero nangulit siya sa akin tignan tong company na to. And of course, no, walang team ultra kundi wala tong taong to. Let me now call on my Yun, no? brother. No? Teka, let me show my screen. Ayan. So, again, no, sobrang grateful ako sa taong to kasi kilalang kilala nyo to, sobrang sipag, no, and talagang Tama. grabe yung serbisyo sa buong team, no, kaya talagang saludo kami sa'yo. GL Renz, Thank you, ayan, GL. Senior Vice Oo. President, BLC Team Ultra Founder. Hello, hello. Magandang buhay sa lahat. Ayan. Hi, GL. JL. Sa lahat ng Hello, GL! hello, magandang buhay. Hello, JL. Sobrang nakaka-bless mag-sharing bawat diba? Iba't iba yung natutuhan natin sa nangyaring event. Sobrang blessing lang din talaga kasi imagine, di ba? Saan ka ba kakahanap ng mga ganong mentors na yung mga billionaires na sobrang daling lapitan, sobrang hands-on nila sa business. So doon pa lang having a mentor na mga bilyonaryo, talagang ano ka na bayad ka na Sino mag-a-agree? Talagang yung negosyo na pinasok mo, talagang sulit na sulit. Na kasi hindi ka naman makakahanap basta-basta ng mga negosyante, ng mga bilyonaryo, natuturuan ka. 'Di ba? Natuturuan ka talaga na kung paano yung tamang pagnenegosyo, kung paano mag-handle ng money. And with that, sobra talagang nakaka-grateful talaga, sobrang nakaka-bless talaga, no? Sabi nga ni Boss Carl talaga, is life is good, be grateful. 'Di ba? Pag nag-overflow kasi sa heart mo yung pagiging grateful mo talaga, grabe yung miracles talaga, sunod-sunod yan, no? Pag marunong ka talagang tumanaw, yung, alam mo yun, pagkagising mo sa umaga, punong-puno na ng pasasalamat yung heart mo. Kumbaga, of course, marami naman din talaga tayong pinagadaanan everyday, pero pag gumising ka sa umaga, no, pagkadilat ng mata mo, ang una agad pumapasok sa yung faithfulness ng Panginoon, yung maging grateful ka na buhay ka, 'di ba? Yung the fact na nakakahinga ka, the fact na nakakapagsalita ka, nakikita mo yung mga magagandang tanawin na binigay sa atin ng Panginoon, doon pa lang bayad ka na 'di ba? So, isa 'yun sa mga talagang nag-strike sa akin na sinabi ni Boss Carl na be grateful every day talaga because life is good because of God, 'di ba? Yung grace ng Panginoon nag-overflow. Sabi nga 'di ba sa Bible, yung mercies ng Panginoon sa atin every day talagang bago. Pagkagising mo sa umaga, yung grace niya, yung forgiveness niya bago. Kaya every time na may mga failures tayo every day, makakaasa ka kinabukasan, yung grace niya, enough yun para dun sa araw na yun. No? And another thing talaga na talagang sobrang nakaka-bless is yung ano nila, yung humble beginnings nila. 'Di ba? Meron kasi silang pinakita doon guys sa masterclass, yung picture nila, yung nagsisimula pa lang yung showmaking talaga, no? Sa mga hindi pa nakakaalam guys, yung mga owners natin, they are one of the youngest billionaires. So ngayon nasa 40 years old pa lang sila. So they started showmaking 17 years ago. So do the math kung ilang taon pa lang sila nung time na yon. So imagine guys, yung nagsisimula sila ng showmaking, early 20s sila nagsimula. So pinakita nila guys doon sa masterclass yung picture nila together ni Boss Joe, yung nagsimula talaga sila. And sabi nga ni Ate Steph kanina, yung time na nagsisimula sila, talagang ang baba lang tingin talaga sa kanila kasi wala pa naman silang napatunayan eh. 'Di ba? Wala pa silang success noong time na 'yon. So pag lumalapit sila sa mga ano nila, gusto nila makipag-partner, like for example, gusto nila magtayo ng showmaking sa ganitong lugar. So ginagawa nila, nakikipag-usap sila. Pero ang tingin lang sa kanila, since mga bata sila noong time na yun ang tawag sa kanila iho. So alam mo 'yun, pag ganun na yung binanggit sa'yo, iho, parang alam mo na, hindi mo na mako-close deal yun. Kumbaga, in relation to our business, may mga times talaga na mararamdaman na talaga natin na parang nire-reject talaga tayo. May mga challenges talaga na pag ikaw gusto mong i-share yung negosyo sa iba, yung iba hindi talaga agad naiintindihan yung ganda ng negosyo natin. And for us, normal talaga yun. Kasi even yung 1% ng mga bilyonaryo, pinagdaanan yun. Diba? And ibig sabihin lang naman nun guys, kaya ka nare-reject, kaya ka nahihirapan, kaya ka nakakadanas ng mga challenges, it means may ginagawa ka.
may ginagawa ka everyday sa negosyo mo. Kasi kung wala kang challenges, wala kang mga rejection everyday, ibig sabihin, hindi ka productive. Hindi mo talaga ginagawa yung part mo, i-share the business. Kasi lahat ng mga successful na mga tao, sila Boss Joe, Boss Carl, part of the number 1%, lahat sila dumaan sa, dumaan talaga sa matinding challenges din sila, nagsisimula talaga sila. And hold up thought, dahil nilaban nila, yung decision nila, na talagang ilaban yung company, na maging successful ito, talagang grabe naman yung success nila ngayon. And sabi nga, 'di ba, yung success nila ngayon, it took them 18 years. So imagine mo, sabi nila, kalahati ng buhay nila yung binigay nila para mataguyod tong company na to. Ganun yung mga challenges nila. So kumbaga tayo, ang maganda kasi dito guys, hindi na natin kailangan pagdaanan yung pinagdaanan nila. Though may mga challenges, may mga failures, may mga problema, pero guys, meron na tayong shortcut kasi may mga trainings na tayo, 'di ba? Kumbaga, unlike them, yung nagsimula sila, talagang from scratch. Tayo, sobrang grabe. Kung magiging grateful ka lang with the mentors na meron tayo, GM and GM Rai, sa mga community na binibigay sa atin, doon pa lang, ano na yun solid support system na yun, na mas mapapabilis na yung resulta natin. 'Di ba? And sinabi din ni Boss Carl yung importance ng environment. Na importante guys, sino ba yung lagi mo nakakausap, sino ba yung lagi mo nakakasama, and na pinaka tumatak talaga sa akin yun, yung sinabi niya yung environment, yung Eralista community na meron tayo. Na sobrang thankful tayo guys, kasi meron tayong support system na Eralista, kung saan consistent yung mga mentors natin, meron tayong Eralista night every Monday and Thursday. So, ang gawin natin guys, yung part na lang natin talaga na ibabad natin yung sarili natin sa sistema, na ibabad natin yung sarili natin sa community, na yung community inaangat ka pataas. So, as long as you're in the right community, yung mga mentors mo, ginaguide ka, di ba? Sabi nga ni GM Anden, isa rin sa mga naalala ko sa training niya, sabi niya, halos lahat, sinusubo na sa atin. Di ba? Pero yung pagmuya, ikaw na gumawa. Di ba? Kumbaga, sinusubo na yung mga training sa atin, yung environment na sinasabi ni BP Carl na maganda, meron na tayo no, sa Eralista. It's about time, nagawan din natin yung effort natin, lumabas tayo sa comfort zone. And another thing na sinabi ni BP Carl, panindigan mo yung decision mo. Diba, nag-decide ka na ngayon dito sa House of Franchise, sa JC, ilaban mo na. Kumbaga, kung ano man yung hirap na dumaan, never give up talaga. Kasi, ang difference ng mga tao na successful sa 1%, sila yung mga tao na kahit may mga challenges, kahit may mga bagay na nangyayari sa kanila na hindi nila gusto, or may mga pinagdaanan sila yung nagtuloy-tuloy pa rin. And sabi nga, di ba, nabanggit na rin ni JP kanina, pag ang isang bagay sa una mahirap, pag paulit-ulit mong ginagawa, dumadali siya. So meaning, huwag ka magtaka kung sa una nangangapa ka, kung sa una nahihirapan ka. Normal yan kasi nagsisimula ka pa lang eh. 'Di ba? And ang maganda naman dito, tuloy-tuloy mo lang aralin yung negosyo, again sa relation sa ano natin, sa community natin. Yung mga trainings, nandyan yan para aralin mo, nandyan yan para ulit-ulitin mo. 'Di ba? And pag paulit-ulit mo siyang ginagawa, inaaral mo siya paulit-ulit, dumadali siya. How to invite, paulit-ulit mo siyang gawin, mag-invite ka everyday, kung mausap ka, i-share mo yung business everyday, mas dumadali siya. 'Di ba? So with that, kay BP Carl, and another thing, yung kay Boss Jonathan. So ako talagang guilty talaga ako when it comes to finances. Kasi may mga bagay talaga na yung income talaga natin dito. 'Di ba? Sobrang laki ng kitaan dito na ano tayo, na di-disalign tayo kung saan ba natin dapat dalhin yung income natin. And talagang na-realize ko talaga yung pagkasunod-sunod. Of course, yung needs, nandyan na yan eh, di ba? Hindi na natin maiwasan yan. Pangalawa, yung business, na yung kinikita natin dito, dapat nakikita ng tao yung transformation sa iyo. Di ba? Na patuloy mo siyang gagamitin para mas palaki pa yung income mo. Di ba? Kaya nga we salute everyone dito na pag nakakabenta sila ng mga barley, kumikita sila, ang ginagawa nila, yun ang upgrade nila paunti-unti. Diba? So we salute those people na instead na yung income nila, gamitin nila sa ibang bagay muna. Ang iniisip muna nila kung paano mas papalakihin pa yung JC, yung House of Franchise business nila. And with that, pag pinalaki mo kasi yung business mo, mas madali na yung pangatlo na savings tsaka yung ones. Diba? Nawala. Jel, Nag-mute. napindot mo yung mute. Nag-mute, Nawala GL. ka po, GL. Ayan. So, yun lang guys. Sobrang blessed lang din tayo. Mga president and CEO tayo, mayroon tayong management na ganyang kasuporta. And with that, eto sobrang solid to, no? Speaking of environment, speaking of solid support system, guys. Eto guys,
introducing our H&M training. No, ito sobrang matindi nito, sobrang grabe nito. Sa lahat ng mga naka-attend dito, I'm sure you will agree. Talagang itong training na to talaga life-changing talaga tong training na to. Kung ikaw hindi ka pa nakaka-attend dito sa training na to, guys, this training is for our international partners. 'Di ba? International partners and yung mga partners natin nasa malayong probinsya. Ayan si Sir Redel nasa Zamboanga. So Sir Redel, pwede ka dito. Ayan, 'di ba? So, ito na yung time niyo guys sa mga international partners natin and sa mga malalayong provinces na maka-attend ng H&M. Kasi last time, ang H&M natin guys, physical. So, yung mga nasa Metro Manila. This time guys, inopen to for international and province natin, partners natin. This training guys, ito yung reason kung bakit sobrang malala yung mga resulta ngayon ng mga Eralista. Ito yung reason kung bakit sobrang daming kumikita ng malaki sa Eralista. Ito yung reason guys kung bakit ang Eralista lagi siyang best team. Diba? Etong training na to guys, hindi to for everyone. Etong training na to, para lang to talaga sa mga tao na gusto mag-level up ng income. Kung ikaw yung tipong tao na, diba, ayaw mo pa mag-level up, this is not for you. But kung ikaw nakikinig ka ngayon dito, umattend ka ngayon dito sa Ultra Winning Wednesday natin, at sinasabi mo sa sarili mo, this is it, gusto ko na talaga mag-level up ng income ko, gusto ko na talaga mas mapalaki yung negosyo ko, gusto ko na talagang magkaroon ng resultang malaki, guys, this is it, no? Ito na yung training na kailangan mo. And itong training na to, ito yung susi mo sa mga next trainings. Like sabi nga, 'di ba, yung mga umattend ng masterclass, kaya sila pinayagang umattend because naka-attend sila muna ng H&M. So darating kasi yung time na marami kasing mga opportunities, mga trainings na ito yung magiging susi para maka-attend ka doon. So this is the step 1. And the good news is, after this training kasi, meron ng iba't ibang mga trainings. Ito na yung roadmap mo para kumita ka talaga ng millions. 'Di ba? So, kailan ba to guys? This coming June 22 siya guys, no? Saturday, 1 p.m. to 10 p.m. So, ang registration fee lang dito guys is 2,000 pesos. Pero guys, yung 2,000 pesos na yan, ang magte-training sa atin, multi-awarded, grabe, nakapag-create na ng sobrang daming millionaires by God's grace, no? Hindi basta-basta yung magte-train sa atin dito. Kaya yung 2,000 mo guys, sobrang sulit na sulit yan. 'Di ba? So wag mong palampasin, no? Dapat nandito, wag kang papayag na wala ka dito. June 22, nagpakalat na tayo no sa group chat natin ng form, 'di ba? Para pwede ka na mag-sign up. After this, pwede ka na mag-sign up. After this Zoom webinar, pwede ka na mag-sign up mamaya para ma-secure mo na yung slot mo. Guys, gaano ka-importante itong training na to? Hindi lahat na-approve. Kaming mga GL guys, para lang din aware kayo, no? Per team, inaangat ng mga GLs yan. Like for example, may nag-submit dito. Inaangat pa namin yan. Tapos, mini-message namin si GM Ann ng talambuhay ninyo para lang ma-approve kayo. Kumbaga, para kaming lawyer, i-depend namin kay GM Ann kung bakit ka dapat i-approve. Ganon kalala tong training na to. Guys, take note. Sa libo-libong Eralista, ang na-approve lang dito, 50 lang. So, ganon ka-privilege kung mapasama ka dito. Diba? So, ngayon pa lang, pulitin mo na yung sponsor mo kung paano ka mapapasama dito, i-secure na natin agad. Okay? So, congratulations in advance to everyone sa mga makakati ng H&M. Sobrang laking blessing yan. So, thank you so much, guys. Ayan, grabe. Thank you so much. Thank you, GL. Thank you, GL. So Thank you, much. GL. Thank you, Ayan, JL. grabe, no? Oh, guys, kung sinong gustong kung tingin nyo na, ay, baka ito pwede dito, guys, is let us know para pag-usapan natin kung paano namin kayo ilalaban dito. No? Napaka ganda, sobra. No? Ayan, thank you so much. So, siguro na before tayo mag-picture, no, mag-pray na lang din muna tayo. Jelrans, ikaw na lang din muna mag-pray. Sure. Let's Ayan. pray. Father God in heaven, thank you so much, Lord God, for this wonderful day you have given us. Thank you, Lord God, sa lahat po, Lord, ng mga nandito, Panginoon, sa buhay po nila, Panginoon. Alam ko po, Lord, na bawat isa po sa amin, sobrang ganda po ng purpose niyo po, Lord God. Hindi po aksidente, Lord, na nandito po kami sa JCN House of Franchise. Alam ko po, Lord, na gagamitin niyo po kami for your purpose, Panginoon. And yung purpose na yun, Lord God, hindi po para po sa amin lang po, but for the benefit of others, Panginoon, na maging blessing kami sa maraming tao, Lord, maka-create po kami ng difference, Lord God, sa ibang tao, Panginoon. Alam ko po, Lord, na
ito pong Ultra, Lord God, by your grace, lalaki po kami, Lord God, not just in the Philippines, but worldwide, Panginoon. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin, Lord God. Give us peace, joy, happiness, give us unity, Panginoon. And I pray, Lord God, that you will continue to give us the wisdom and guidance every day, Panginoon. Kayo po yung patuloy na magbigay sa amin ng lakas, Lord, sa everyday na ginagawa po namin. Kayo po yung magbigay sa amin ng wisdom kung paano po namin kakausapin yung mga clients, Panginoon. Give us the right words, anoint our lips, Panginoon, na maging blessing po yung mga words na babanggitin namin sa mga tao, Panginoon. And Lord, I pray, Panginoon, na continue to protect us, continue to give us good health, Panginoon, even our family members, Panginoon, even our ultra members na wala po dito, ibe-bless niyo po sila, siksig, liglig, umaapaw, Panginoon. Thank you also, Lord, for the wisdom, Lord God. Thank you, Lord, for this breakthrough na binigay niyo po sa amin. Lord, thank you, Lord, for giving us the logo for Ultra, Panginoon. Alam ko po, Lord, na kayo po yung sentro ng Ultra, Panginoon, na lahat po ng gagawin namin for your glory alone, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. We bring back all the glory, all the praises to you, Panginoon. In Jesus' mighty name, amen. Amen.